Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Dahil sa'yo, Jesus, ang kaligayahan na darama. Dahil sa'yo, Jesus, ang kapayapaan taglay. Nang ako'y dumating, ako'y iyong narinig. Nang ako'y tumawag, iyong binigyang pansin. Jesus,
kaligahang nadarama dahil sa'yo, Jesus, ang kapayapaan taglay. Nang ako'y dumating, ako'y iyong narinig. Nang ako'y tumawa, iyong binigyang pansin. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. Tunay ka, Panginoon, ibig mo'y di nagbabago. Salamat sa kabutihan mo, dakila ka, O Diyos. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. 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 Good morning, Jesus. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan talaga natin si Lord araw-araw. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you for today na binigay niyo na naman po sa amin. Marami man po araw-araw ang mga pagsubok na din pinagdadaanan po namin. But we always feel your presence, Lord. And your grace na nag-hold po sa amin para po kami ay nakatayo pa rin, Lord, anuman ang dumaan sa buhay namin. And for that, Lord, we thank you with all our hearts. Thank you also, Lord, sa magdamag na protection niyo po sa amin, sa masarap na pagtulog, sa pagbabantay po ninyo sa amin lahat, Lord. Maraming salamat. And for another day na binigay mo po sa amin, pinuno mo na naman po kami, Lord, ng pag-asa at ng kagalakan, Lord. Sa araw po na ito, pangunahan mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga gawain. Ang mga kapatiran po namin na nakikinig ngayon, sa mga opisina, sa palengke, sa lahat po, Lord, ng kanilang ginagawa, samahan mo po sila and may they spend this day praising you, Lord, joyfully, cheerfully. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid. Glory to God. Good morning din po, Sister Marina Fonseca. Kamusta na po kayo dyan? Sina Brother Gary dyan sa Bataan? Oo nga. Sila Sister Tina rin. Oo, Sister Tina, bakit na-miss mo ang Good Morning Jesus? Aha. Magandang umaga rin kay Doc Edwin at kay Tin Lopez. Kahit nasa clinic, syempre, mga nakikinig lahat yan. Thank you, Lord. Sister Olive and Sister Julie Karay. Maraming salamat sa pagpunta nung linggo. O, diba? Si Sister Connie, hindi pa ako nag-i-start. Ready na daw siya for the Beatitudes. Good morning, Sister Gina, na nasa Japan. Gina Gatmaytan.
Para akong ngongo, no? Naghatching ako ng naghatching kaninang umaga. Hala. Hindi. May mga morning akong ganyan. Ayan, ayan. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. So, pinag-aaralan na po natin ang ating series ngayong linggo na to, no? Yung resilience. At kahapon nga, basahin muna natin ang Proverbs 24:10 and 16. If you faint in the day of adversity, your strength is small. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Shall rise again, babangon muli. Meron bang pelikulang ganyan? Babangon ako at dudurugin kita. Huwag mo naman durugin. Pwede, durugin mo na lang yung problemang yan. So, kagaya po na napag-aralan natin, ang resilience is the ability to bounce back. Mga kapatid? Bumalik ka ulit at bumangon, sabi nga natin, lagi natin pinag-uusapan. So kahapon, natalakay na po natin kung ano ang ginagawa ng mga resilient na tao. At ang sabi natin kahapon, ang mga resilient Christians ay they pray fervently and deeply. They pray boldly and confidently. And they dig deeply into God's Word. Tapos, they praise and worship the Lord, especially in the midst of adversity. At ngayong umaga na to, pag-uusapan po natin, mga kapatid, na being resilient is having faith. Yun yung sinasabi ko po sa inyo kahapon na kailangan meron ka nito. Kasi being resilient is having faith. Kasi alam nyo po, kapag ka sa mga nangyayari sa buhay natin, wala kang faith, hindi ka makakapaniwala or hindi ka naniniwala na kayang baguhin ng Diyos kung anong sitwasyon meron ka ngayon, mahihirapan ka to bounce back. Kaya kailangan natin itong faith na to. So it is believing that God can do something. At any moment, He can change the direction of your life. Kasi merong mga pagsubok na naglilinger sa atin for a longer period of time. Kung wala kang faith, sasabihin mo, wala nang pag-asa to, hindi na magbabago tong kalagayan ko. Kaya po, kailangan po natin ang pananampalataya. Pananampalataya na may pag-asa pa yung sitwasyon mo. Meron pang pagbabago na kayang gawin ang Diyos sa kinalalagyan mo ngayon. Kasi po, kapag wala po yun, hindi ka makapag-move forward. As long as you have the faith that God can change your situation, ito po ang magtutulak sa iyo to move forward. Kahit na hindi nagbabago ang sitwasyon mo, you still move forward with anticipation pag may faith ka. Kasi nga, to have faith is to be sure of the things you hope for and to be certain of the things you cannot see. Kaya kailangan siya. Otherwise, hindi ka magkakaroon ng pag-asa. Paano ka mag-move forward? Paano ka babangon ulit? Para sa iyo nga, wala ng pag-asa. So, kailangan po natin ang pananampalataya. It is believing that God will accomplish His purpose in you. Kasi alam niyo po, yung mga test, pressures, setbacks, failures, and trouble will expose the condition of our faith. Sa totoo lang po, yung mga adversities ay i-reveal po nila sa iyo at sa ibang tao kung anong klaseng pananampalataya meron ka. Kasi po, isa po yan sa mga inevitable sa buhay. Your faith will be tested. Hindi pwedeng hindi. How can you be so sure if you have the genuine faith kung hindi siya matetest? Para nga po yung ginto. Hindi mo malalaman kung tunay na ginto yan kapag ka hindi mo tinest. Ano bang test ang ginagawa sa ginto, Mama Ched? Magiginto si Manong Asido, tapos apoy. Oo, tinutuna, oo. So,
kailangan po natin ng mga adversities to test our faith para i-reveal po nito yung condition ng faith natin. Para kung halimbawa, malalaman mo, ay, mahina pala ang pananampalataya ko kasi gumibap agad ako. At least po, kapag kaganon, meron kang pwedeng gawin para po ang pananampalataya mo ay tumatag. Kaya nalalaman mo kasi siya. Okay? Sino po yung tumatawag? Sorry po. So, ine-expose nito ang condition ng ating faith, mga kapatid. Alam niyo po ba na ang isa pang meaning ng resilience ay the process of adapting well in the face of adversity, tragedy, or significant sources of stress. Ibig sabihin nun, yung adapt well. Hindi ka masyadong natataranta, hindi ka masyadong nahihirapan, o nahihirapan ka man, nakakayanan mo. Yun na nga, nakaka-adapt ka kahit anong kalagayan meron ka. Yun po isang ang ibig sabihin ng resilience. So, no matter who we are or how life is currently going, isa po ay nagre-reveal ang kalagayan mo ngayon kung anong quality ng faith mo. During times of testings, the quality of your faith will be revealed. Sabi sa James 1:2-4, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." So, mga kapatid, alam niyo po ba na ngayon ko lang ito nalaman, pagka sinabi mong front runner sa football, ito pala po ay yung taong gumagaling siya lalo kapag maganda ang nangyayari sa team. Halimbawa, nananalo kayo, ay grabe yung nito, yung energy nito, at grabe siyang gumawa kasi nananalo kayo. Ang tawag pala doon ay front runner. Pero ang front runner, once na naungusan ka ng kalaban at umangat na ng konti ang kalaban, nawawalan na siya ng gana. Energetic siya, magaling siya kapag ang team ay nakaangat at umuungos. Pero once na naungusan na sila ng kalaban, na siya, tinatamad na siya, nawawalan na siya ng pag-asa, tapos hindi na siya gumagawa ng maganda. Yun pala ang tinatawag na front runner. So mga kapatid, karamihan sa mga Kristiyano ay gusto lamang nilang front runner. Praise the Lord, habang maganda ang nangyayari sa buhay ko. Pero once na nagkaroon na ng hindi maganda, erase the Lord na. Ayaw ko na. Ang tawag pala sa iyo ay front runner. Ba't kaya front runner, no? Oo. Hindi sa football team, kahit tignan nga ninyo kung anong ibig sabihin ng front runner, ang sinasabi niya ay contestant who runs best when in the lead. So, yung mga, maraming mga Kristiyano, gusto nila ganito. Okay, talaga, kung magpuri sila, lumulundag talaga. Kapag maayos ang buhay. Pero pagdating na ng pagsubok, ayaw na. Hindi na makitaan. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Di paano yun? Once na nagka-problema ka na, laging may problema. Paano yun? Diba? So, wag tayong maging front runners lamang. They quickly retreat and they make less effort and eventually give up. Wala nang resilience yun, mga kapatid. Kailangan po ma-realize natin that God is using these challenges to help us understand the reality and condition of our faith. Kasi pag hindi ka dumaan ng mga ganito, hindi mo malalaman kung anong klaseng pananampalataya meron ka. Kasi alam niyo po, ang mga challenges sa buhay natin will force us to confront the truth about our faith. Sa ayaw at sa gusto mo So, kailangan din na pagdating ng pagsubok,
wag ding mawawala sa'yo para maging para maging mature ka at well-develop yung pananampalataya mo. Wag ding mawawala sa'yo na itong mga pagsubok na ito ay dadaan lang sa akin to perfect me. Kapag ka maganda ang tingin mo sa kanila. So ano po bang obstacles ang meron kayo sa oras na ito, mga kapatid? Ngayon, pag-aralan natin para anuman ang maging resulta o anuman ang maging kalagayan po ninyo ngayon, ma-develop po natin itong resilient faith. Kasi kailangan po natin ito. Unang-una po, be a builder, not a storm chaser. Ang storm chaser po, mga kapatid, ito yung, nakapanood na ba kayo nito? Oo. Yung iba, because of parang thrill seeker sila, kaya parang hinahanap nila ito, hindi ba? Pero, lagi silang behind the storm, hindi ba? So, yung mga storm chaser na Christians, ito yung mga Kristiyano na they continuously react on every storms na dumarating sa buhay nila. Kumbaga, react lang ng react. Alam mo yon, parang pag dumating ang problema, ito yung gagawin nila, reaction lang ng reaction. Samantarang ang builder, nagbi-build siya ng kanyang foundation para maging matatag, para pag dumating yung susunod na storm, hindi na siya mabubuwag. Ang ibig ko sabihin, ang storm chaser, dumadaan ng storm sa buhay niya nang nire-reactan lang niya, pero wala siya natututunan. Wala ring nabibuild sa kanya. Para bang ang storm chaser, pag nag-react sa mga dumarating na problema sa buhay nila, for the sake of mapapayapa ang kalagayan niya. Pero wala sa kanya yung ano ang matututunan ko rito, ano ang gagawin sa akin ng Diyos dito, anong gustong palabasin sa akin ni Lord dito. Walang ganon. Ang ginagawa lang ng storm chaser, para lang matapos tong problema na to, para maayos lang to. Ganun lang ang approach. Pero ang isang builder, ano kaya ang gustong gawin sa akin ni Lord dito? Ano ang pinapatatag? Ano ang inaalis niya sa akin para sa susunod, hindi ko na to gagawin. Lagi siyang, basta yun, sinasabi ko sa iyo, binibuild niya yung foundation. For the next storm, meron siyang babalikan. Meron siyang reference na nung nakaraan, ganito ang ginawa ni Lord sa akin at ito rin ang inalis niya sa akin. So, sa susunod na storm sa buhay ko, hindi ko nagagawin yun. Kasi hindi nagwo-work yun. Ang turo sa akin ng Diyos ay ito. Yun ang builder, not a storm chaser. Kasi ang storm chaser, ang dami ng problema. Nakakita na kayo ng taong ganun? Ang dami ng problemang dumaan sa buhay niya pero hindi pa rin natututo. Di ba? Kung ano-ano na dumaan. Tapos, same thing. Yung pa rin yun. Di ba sabi nga ni Einstein, insanity yun. They keep doing the same thing over and over again but expecting a different result. Na hindi naman yun mangyayari, mga kapatid. So, be a builder. Learn, di ba? And from that learning, build something na matatag para pag dumating ulit ang susunod na pagsubok sa buhay mo, alam mo na kung paano siya i-approach. Kasi mayroong mga tao parang di mo naman pinagdaanan dati yan, di ba? Tapos parang, di ba nangyari na sa'yo yan? Natataranta ka pa rin ngayon? So, ibig sabihin, hindi ka natuto dun sa una. Kasi kung natuto ka dun sa una, sasabihin mo, nangyari na sa akin yan, di naman ako pinabayaan ni Lord. Gagawin din ni Lord ulit yan ngayon. May natutunan ka. Yun ang mga sayang na pagsubok. Kasi nahirapan ka na nga eh. Sana man lang, naghirap ka man, may natutunan ka. Kaso merong mga tao, naghirap na, wala pa rin natutunan. Ang hirap nga naman nun. Double jeopardy ka dun, mga kapatid. So yun po, be a builder, not a storm chaser. Sa Matthew 7:24 to 27 po yan, mga kapatid. Para pag dumating ang mga pagsubok, sunod-sunod man yan, they will not break you and they will not own you. Kasi alam mo na kung papaano. So, i-evaluate natin yung buhay natin ngayon. Am I a storm chaser or am I building something? Tayo lang din naman na makasagot doon. So, ang storm chasers kasi, they focus on emotions. Ayan.
paano naman kasi ko? Puro emosyon. Tapos, they focus on circumstances. Sabi ko nga sa inyo, paano ko ba gagawing smooth lang ang buhay ko? Yun lang ang kanilang focus. Ganun lang para bang, ayaw ko ng gulo kaya ayusin na lang ng ganito yan, pero hindi natututo. So, storm chasers focus on emotions, circumstances, and people. Baka kasi ayawan na nila ako, baka kasi ganito, baka ganon. Samantalang ang builders are responsive because they understand how God is helping them to adapt. Hanggat hindi mo nakikita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa sitwasyon mo, dadaan lang talaga yon nang wala kang natutunan. Pero ang builders are responsive. Lagi nilang hinahanap ang kamay ng Diyos sa nangyayari sa kanila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang tanong lagi nito, Lord, ano pong gusto mong mangyari dito sa sitwasyon ko? Ano po ang gusto mong ituro sa akin? Ganun lagi ang builders. And they are also learners. Kasi nagtatanong sila kay Lord kung ano ang dapat kong gawin, Lord. Habang ako ay hinahayaan mo na nandito sa sitwasyon ko, anong tinuturo mo? And they are focused on God. Always yan, mga kapatid. They are always focused on God. Kaya sila natututo At kaya rin sila nagagaangan sa kanilang daladalahin because they are focused on God. Yun ang pagkakaiba ng storm chaser and builder. Ang builder kasi, nag-work to building a solid foundation. Kaya yung faith nila, their faith remains intact. Kahit nabugbugin mo ng pagsubok yan, intact pa rin yung faith nila. Kasi nga, nag-build sila ng matatag na foundation. Pangalawa, sabi rito, be a learner, not a quitter. Hebrews 12:5-6. And have you forgotten his encouraging words spoken to you as his children? He said, my child, don't underestimate the value of discipline and training of the Lord God, or get depressed when he has to correct you. For the Lord's training of your life is the evidence of his faithful love. And when he draws you to himself, it proves you are his delightful child. Ang galing mga kapatid. So when our faith is tested, itong binasa nating scripture teaches us to respond in 3 ways. Nandun din sa binasa natin. Sabi rito, do not underestimate. So, yung underestimating, kapag ka po in-underestimate natin ang pagkukorek ng Diyos sa atin or hindi natin tinignan as faithful love of the Lord, ang nangyayari po, ini-ignore natin ang value of discipline ng Panginoon. Sa papanong paraan? Gina-justify natin yung mga actions natin, nagra-rationalize tayo, kung ba't tayo naging ganon, kung ba't natin to ginawa. Ang nangyari, hindi natin nakuha yung value ng discipline na ginagawa ng Diyos sa atin. Ang mangyayari nun, i-resent mo ang Diyos. Dahil, ba't mo ko ginaganito? Yun ang mangyayari. Pero kapag ka-value mo at kinorek mo, para rin magulang yan, mga kapatid. Diba? Nung Wednesday, narinig natin ang usapan ni PJ at saka ni Kuya Ernie. Diba? Tignan mo, matanda na sila ngayon, may mga sarili na silang pamilya, but because they value the discipline na nakuha nila sa tatay nila, hanggang ngayon, hindi na nila nakalimutan yon. At mas na-appreciate nila ngayon kasi ngayon tatay na sila, naunawaan nila kung anong klaseng disiplina ang nakuha nila sa father nila. Na noong mga panahon na yon, maaaring ni-resent nila yon. Sabi nga ni Kuya Ernie, pag nanonood siya ng TV, wala siyang kasama doon. Di syempre, galit yung mga anak niya na noon, di ba? Ano yung sample? Oo. Wag na. So, ay nako. Ang nangyayari po kasi,
kapag ini-ignore natin ang pagtutuwid ng Diyos, we refuse to change. Kaya po tayo, dinidisiplina ng Diyos, may gustong baguhin sa atin. Pagka hindi natin yun vinalue, we refuse to change. Kaya ang nangyayari, ang tagal-tagal mo nang uma-attend, ganyan ka pa din. Ang tagal-tagal mo nang paulit-ulit na minsan yung mga pagsubok, ano ka pa din, iyakin ka pa din. Why? Kasi wala kang natututunan. Oo nga, no? Para, sampalin mo dito, kabila din, magising ka nga, ano ka ba? Ganon. Nasa sa atin din po minsan Ayaw kasi nating magbago. Alam niyo mga kapatid, pag paulit-ulit yung nangyayari sa atin, ibig sabihin, hindi mo pa natututunan kung ano yung gusto ni Lord sa'yo, kaya hindi ka niya tatanggalin daw hanggat di ka nagigising. So, mas mabilis na ma-recognize mo at tanggapin mo kung ano yung ginagawa niya sa buhay mo, mas mabilis kang makakaalis doon sa sitwasyon mo na yun. Kasi alam niyo ba mga kapatid, maski sa school, pag hindi ka nag-aaral, magre-repeat ka talaga. Kahit mayaman ka, repeater. Ano yun? Kahit mayaman, papayag ba yung teacher mo? 4 na taon ka na repeater ka rin. Kaya ang nangyayari, repeat yung nangyayari sa buhay natin because we do not learn. Tapos, ang sabi doon, do not get depressed. Ang galing nitong ano na to, no? Ano yung TPT? Yun yung version nitong ano na to, nitong binasa ko. Ha? The Passion Translation. Ang ganda ng translation niya, sabi niya, do not get depressed when he has to correct you. Ang nangyayari yan sa atin, pag tinetest yung faith natin, we get depressed. Ang nangyayari, pag na-depressed na, nagkukwit na. Tapos nagagalit pa kay Lord. At saka, pinagbibintangan si Lord kung ba't nangyayari. Alam mo, pinahirapan talaga ako niyang nasa taas kaya ganito ang buhay ko. Nagalit na, binlame pa ang Diyos kasi na-depress. Ba't ba nadidepress ang tao? Hindi matanggap yung nangyayari sa kanya, no? Kaya nadidepress. Tapos ang sabi niya sa binasa natin, learn, embrace God's training by facing the facts, mga kapatid. Hindi ka po pwedeng makipaglaban sa Diyos. Hindi ka mananalo. Kahit na anong gawin mo. So, embrace God's training by facing the facts, taking responsibility, and changing. Alam niyo po ba, mga kapatid, na kaya ginagawa ng Diyos yan ay para sa atin din? Hindi naman yan para sa Kanya Para sa atin din po yun. So, be a learner, para maging resilient ka, para yung faith mo maging resilient faith. Ang resilient faith, hindi mapasuko. Indomitable, magiging indomitable ang faith mo kapag ka naging resilient ka, mga kapatid. Ibig sabihin nun, hindi mapasuko. Hindi mapasuko. Hindi pa ako susuko. Meron pa akong time. Oo. Alam niyo po, lahat ng disiplina sa unang balsada seems to be painful talaga yan, mga kapatid, than pleasurable. They are more painful than pleasurable. At that time na ikaw ay, halimbawa, ang sakit kayang mapalo sa puwet. Ang sakit, mga kapatid, lalo na yung tatay ko noon ang ginagamit na pamalo sa amin. Alam niyo sa probinsya, yung panglock ng mga bintana, di ba meron kang kahoy na igaganon para malaki yung bintana? Yun, ang kukunin ng tatay ko. Para kaya natuto ako dung paano magpatigas ng puwet. Pero napatunayan ko, mas masakit pala pag pinatigas mo yung puwet mo pag pinapalo ka. Kaya pabayaan mo na lang siya. So, hindi pleasurable yun, mga kapatid. Pero pag hindi ka napalo, hindi ka matututo gagawin mo ulit yung mali kasi hindi ka naman nasaktan So, kapag hindi ka nasaktan at magiging okay, it must be good. It must be right. Kasi walang punishment na nakuha.
Pero dahil may disiplina at pinalo ka, tatandaan mo na yon sa susunod. Hindi na ako uwi ng lampas 6:00 kasi pihado, mapapalo ako. 6 p.m., di ba? Hindi pwedeng naglalaro ka. Ngayon, 6 a.m. na wala pa yung mga bata. Kung hindi po kami pinapalo, di natuto kung hanggang anong oras gusto ko sa labas, magstay ako. Pero dahil merong palo yon, nakatatak na yon, parang Cinderella. Ting, pag tumunog na yon, may magbabago na sa buhay mo pag hindi ka umuwi. May magbabago talaga, mga kapatid. So, hindi siya pleasurable at that time, pero later, it will produce a transformation of character. Kaya, nagiging disiplinadong tao ka. Hanggang lumaki ka, mga kapatid, hindi ka nasanay. Hindi ako nasanay ng gabing-gabi, yung inuumaga. Never akong meron akong one time na inumaga dahil may birthday party pero nagpaalam ako sa tatay ko na sa isang kondisyon na yahatid ako ng mga kaibigan ko, ganon, pag-uwi. So, nagpo-produce sila sa iyo ng character, nagtatransform pala ng character mo para maging mabuting tao ka. So, ganun din po yung mga adversity sa buhay natin. They transformed us para maging mabuting Kristiyano tayo at mabuting tagasunod ni Kristo. Kasi po, in our pride, kapag tinignan po natin yon na hindi disiplina ng isang mapagmahal na ama, ang mangyayari, magiging failure yung dapat na learning na nakuha mo sana. Okay. So, ang pinakahuli, tapusin ko na ba? O bukas na? Quarter na kasi eh. Sige, tapusin ko na. Ang pinakahuli, be prayerful through failure. Luke 22:31-32. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. But, sabi niya, I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Sino si Simon? Si Peter. Sa lahat po siguro ng disipulo, ito ang may pinakamaraming setbacks. Pero, siya rin ang pinaka-resilient. Ilang beses na nirebuke siya ng Diyos. Pero lumayo ba siya kay Lord? Di naman eh. Di ba? Dininay niya nga rin ng Diyos. Pero lumayo ba siya sa Panginoon dahil dininay niya si Lord? Hindi rin. Ito ang perfect example ng resilient na tao. Mga kapatid, kulang na lang ipagtulakan siguro ni Lord. Ano ba, Peter? Di ka ba natututo? Talaga pang ganyan ka na lang? Ganun? Pero hindi. Kaya nung bandang huli, hindi ba, tinanong siya ni Lord, do you love me? 3 times din. Para mabura sa kanya yung 3 times na denial din na ginawa niya. Kasi ano rin sa kanya yun eh, pahirap din sa kanya yun na dininay niya ang Diyos ng 3 beses. Kaya nung tinanong siya ng Diyos, do you love me, Peter? Hanggang nalungkot na siya. Pero kung nakita lamang niya na gusto ring burahin ng Diyos sa kaisipan niya yung 3 beses na dininay siya, kaya 3 beses din siyang tinanong ng, do you love me? Mga kapatid, tandaan natin, we are fighting a spiritual battle and the fight is for our faith. How much are you willing to fight for your faith? Yun po ang question kasi doon. Kasi kung hindi ganun ka-importante sa iyo ang pananampalataya mo, madali mo nang isuko eh. Ang isang bagay na pinaglalaban, hindi ba? Talaga naman pong ang pag-ibig nyo nga, kapatid eh. Kung ipaglaban nyo, wagas, hindi ba? Pag-ibig lang yun. Halimbawa, sasabihin ng parents mo, ayoko yung boyfriend mo na yan. Di ba kung ipaglaban mo yun, umaabot dun sa nagre-rebelde ka pa sa mga magulang mo? Bakit? Kasi ganun siya ka-importante sa'yo. Parang sinasabi mo, he is worth the fight. Pero sa ating mga adversities na dinadanas, we are fighting for our faith. So, ang pagiging matatag mo dyan ay nakasalalay kung gaano ka-importante sa'yo ang iyong pananampalataya. Because it is so easy
to focus on our life's conditions, mga kapatid. Dahil pag dun ka lamang tumingin, talaga pong sasabihin mo, faith lang yan, ba't ko pa siya ipaglalaban? Sobrang hirap ko na. Kung hindi importante sa iyo ang pananampalataya mo, thinking na everything will go well kapag hindi mo na pinaglaban yung faith mo. Pero the truth is, kaya siya pinaglalaban ng sobra because your faith will carry you through sa lahat ng dadaanan mo. Marami pa yan. Huwag kang mag-alala. May mas mahirap pa dyan. May mas mahirap pa dyan, mga kapatid. Kaya ko po yung sinasabi, hindi po sa tinatakot ko kayo. Kung hindi ine-encourage ko kayo to fight for your faith. Because without it, hindi po natin kakayanin ang mga darating sa buhay natin. Hindi mo alam ito nga ang pandemic, sinong nakakaalam nito na darating ito? Sinong nakakaalam nito na all of a sudden, tigil ang buhay sa buong mundo? Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang buhay mo, kung hindi buong mundo. Wala naman po, hindi ba? So, kapag ka ikaw ay pinaglaban mo ang pananampalataya mo, then you are ready for this kind of situation na all of a sudden, dumating siya at walang nakaka-expect. Pero kahit na unexpected siya, dahil binild mo yung faith mo, ready ka. Kakayanin mo siya. So yun mga kapatid Tapos, prayer po is also how we keep and strengthen our faith. Prayer. Yan po ay isa siguro sa mga dapat ginagawa nating lahat pero na minimal lamang ang importansya na binibigay natin sa Kanya. Kasi kung hindi siya importante, bakit pati si Kristo ay nagdasal? Ganon kasi siya ka-importante, mga kapatid. Alam niyo po ba na nung nakita mo ang resilience ng Diyos, nung nagpe-pray siya sa Gethsemane, na ang sabi niya, Lord, sabi niya, Ama, baka naman po, pwedeng hindi ko na to danasin. Kasi alam niya kung ano yung dadanasin niya. Hindi ba, mga kapatid? Nag-end din siya doon sa sinasabi niyang, your will be done. And he continued to pray. So, importante po sa atin na tayo po ay mapanalangin para mapalakas at makip natin yung faith natin. Kasi we spend a lot of time thinking, di ba? Formulating, planning, kung ano ang gagawin mo dito sa sitwasyon mo. Pero kokonti ang time na ginagamit natin to pray. Kaya ang nangyayari, nakukulta yung utak natin ng kakaisip, samantalang hindi mo naman dapat inuubos ang oras mo ng kakaplano kung ano yung gagawin mo. Damihan mo ang oras mo sa panalangin at ituturo sa iyo ng Diyos. The Lord will give you the wisdom kung papaano gawin yon. More time on praying than thinking, than talking, than feeling. Kasi ang nangyayari, puro ang damdamin ko. Ano na ngayon ang damdamin mo? Instead of praying to God, feeling, thinking, talking. Wala yung praying. So, prayer strengthens our faith, mga kapatid. And lastly, kapag ka po tayo ay nabago na at nagkaroon na tayo ng ganitong klaseng pananampalataya, resilient faith, help others to change also. Do not be content na ikaw ay natuto. Teach others also. Help them also to build a resilient faith. Kasi alam nyo, hindi rin masaya na ikaw lang yung Subukan nyo sa family. Pamilya, may dumating na problema, ikaw lang ang matatag. Alam mo bang mahirapan ka rin? Kasi kakargahin mo silang lahat. Oo, kasi matatag ka nga, pero pag sa'yo lahat, tapos kinakarga mo lahat ng mga tao because hindi mo sila tinuruan kung papaano din maging resilient yung faith nila, karga mo lahat. Darating ang araw, susuko ka din kasi sobra kang nabigatan. So kapag natuto ka sa Panginoon, turo mo rin sa iba, mga kapatid. Para sila man po, tuturo din nila sa iba. Ganyan po tayong dumadami. Ganyan din tayong kumukonti kapag hindi natin sinishare sa ibang tao kung ano ang natutunan natin at kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. So faith is what gives us the ability to take anything in life. Faith
is what gives us the ability to take anything in life. Kahit anong ibato sa'yo, mga kapatid, including yung mga humbling failures. Alam niyo yung mga humbling failures? Ito yung mawala na sa'yo lahat. Alam niyo, nakaranas din po kami niyan. Kasi nung bata-bata ako, sabi ko nga sa inyo, yun yung sinasabi nila ngayon na bata ka pa, may hepa ka na. Kasi dahil nga, di ba, nagsa-Saudi ang tatay ko, tapos malaki sweldo niya noon. Tapos si ima may mga business din. Parang nung bata ako, hindi ako napagkaitan ng kung ano yung gusto ko. Tapos bata ka, may mga alas ka na, mga ganon. Pero ito yung mga sinasabing humbling failures, stripped off everything. Mawawala lahat sa'yo yan. Tapos alam nyo ba, umabot kami na nung nawala ang lahat ng naipon ng parents namin, umabot po yan dahil ako panganay eh. And that time, ang tatay ko nagtatago. Ako, nangungutang lang ako ng isang sardinas sa tindahan. Alam nyo kung anong ginagawa namin sa isang maliit na sardinas? Bibili kami ng maraming, ano yung kulay puti? Radish. Labanos. Ganon. Or, yung kropek, oo, ang bibilin ko lang doon kamatis. Kamatis. Tsaka yung kropek, kanin. Hindi pa ako pautangin ng tindahan kasi mahaba na daw yung listahan. Hindi ko makalimutan yun, yung mga hindi ko naman sinabi sa kanila nang babangon ako at dudurugin ko kayo. Hindi naman kasi pinautang din naman kami dahil mahaba na nga naman talaga. Wala namang pambayad. Hindi ako pinautang. So, yun yung mga humbling adversities sa buhay natin na talagang minsan kahiya-hiya. Biro mo kadalaga kong tao, isang sardinas, mangungutang, tapos di ka pa papautangin, di ba? Tapos alam nyo, ako na lang ang nag-aaral. Simula perpetual, sino yung nakapunta sa bahay ni Ninang Kit noon sa Carnival Park? Kuya Ernie, alam mo ang perpetual, nagturo ka doon, di ba? From perpetual, nilalakad ko yon hanggang doon sa Carnival Park ng tanghaling tapat. Dahil wala akong pamasahe sa tricycle. From the school, hindi pa ako kumakain nun kasi wala rin akong baon. Lalakarin ko yun, kadalaga kong tao, di ba? Oo. Lagi kong sinasabi, fasting ako pag niyayaya akong magmerienda. Ang totoo, wala akong baon. Tapos nilalakad ko po yun. So yun yung mga humbling experiences. So yun yung mga humbling adversities sa'yo na kung tutuusin, nakakahiya talaga yun. Tanghaling tapat, kaya ang itim ko nun Kasi ang layo nun. Ilang kilometro ang mahal na pamasahe sa tricycle doon. Kasi ganun siya kalayo. Pero nilalakad ko yun, mga kapatid. Tapos pagdating mo pa sa bahay, walang ulam. Ang gagawin ko, aakit ako sa bayabas. Maghahanap ako ng kulay yellow. Tapos, yun yung ilalamas ko sa kanin para may lasa lang yung kanin. Pinaiyak ko na ba kayo? Pati kalabaw, iiyak, mga kapatid. Those are the humbling experiences na maaaring kahantungan, kapatid, ng mga pagsubok mo ngayon. Hindi ko kayo tinatakot, pero no one knows kung hanggang saan yung pagsubok mo na yan. Ang sinasabi ko lang po, be ready for it. Kasi kung hindi, ako nga nagbalak na nga rin akong lumaya sa bahay namin. Sabi ko kasi, ano ba namang buhay to? Kadalaga kong tao, bit-bit ko yung problema ng pamilya ko. Siyempre yung mother ko noon, ako panganay, di sa akin din siya na umaasa din. Alam niyo, nung dalaga ako, naranasan ko mag-promo girl, yung shake, 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 yung kape, yung frappe, Nescafe, frappe, gano'n. Tapos gano'n, bibigyan mo sila. Kasi that time, wala mga kapatid. So, anong gusto nyong gawin pagdating ng mga panahon na yon? O di ba ngayon? King Leon, Ken Tigre, ako tatakot kay Kapa. Ibig sabihin nun, pinapatibay ka ng mga experiences and that makes you also grateful to the Lord. Yung mga ganong experiences will make you grateful. Kasi ngayon, pagka meron kahit anong gusto mong kainin, pwede na. Tapos minsan sasabihin mo lang, sana may
pang milk tea ako, tapos may mag-Gcash. Sabi, Sister Ri, may pinadala ako sa iyo pang Gcash. Sabi, ay pang milk tea. Pagtingin ko sa Gcash ko, wow, ang daming milk tea nito Yung, alam nyo yung ganon mga kapatid, dahil dumaan ka sa ganon, ngayon pagka may ibinigay sa iyo ang Diyos, nagiging grateful ka. Kasi naranasan mong mawalan, yun yung sinasabi ni San Pablo. Naranasan ko ang meron, naranasan ko rin ang mawala. Sabi niya, napatunayan ko na kahit saang sitwasyon ka pala, sabi niya, pwede kang maging maligaya. Kasi nga, nasa iyo na si Kristo. So yun po mga kapatid, no? Ang nagagawa ng resilient faith. It will give you the ability to take anything in life. Kaya nga, wag na kayong magtaka kung ba't may mga Kristiyano ngayon na sunod-sunod ang problema. Sister Menchi, saludo ako sa iyo. Yan ang dahil meron kang resilient faith. Yan. Thank you, Lord. Bukas na po ang conclusion ng ating resilience. Glory to God. Yan. Alam niyo, pag inaalala mo, no, talagang mapupuno ka ng pasasalamat kay Lord. Dahil ibang klase ang maglingkod kay Lord. Wala talagang umasa sa Diyos na nagpabaya. Di ba sabi ni Sister Connie, kung maaalala ko ang buhay ko noon. Actually po, kaya ko yun na-compose. Because of that, pagka naaalala ko yung buhay na meron ka noon. Glory to God. Okay, happy birthday! Kay Brother... Nauna ako sa brother Sister Temi Bongon! Sister Temi, happy birthday! Hindi pa namin... Naniniwala ba kayo na masarap ang biko ni Sister Temi? Hindi. Alam niyo mga kapatid, puro po kayo kwento. Hindi kami naniniwala Mukhang masarap naman, di ba? Isa lang ang nagpapatunay dito na masarap ang biko ni Sister Temi kasi nakatikim. Pero tayo naniniwala ba? Hindi. Happy birthday, Sister Temi! Sister Isa Lasangre. Apo ni Mami Paz. Oo. Birthday din pala ngayon ni Brother Viro Datu. Brother Viro, happy birthday! Sister Juliet Kawilan. Brother Ernie Villapando. Asawa ni Tita V. Sister Shaira May Martinez. Sister Carol Gonzalez and Sister Elizabeth Evangelista. Ang daming may birthday. Happy birthday po sa inyong lahat mga kapatid. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid. Alam niyo, natutuwa po ako pag nagko-comment kayo. Real time ang mga comment ng mga kapatid. Ibig sabihin, nakikinig talaga kayo. Sabi ni Sister Au, ni Kagawad, pang maalaala mo kaya ang buhay nyo? Pero parehas si Sister Auring at saka si Sister Connie Manalad ng comment. Naalala nila yung awitin na kung maalala ko ang buhay ko noon. Parehas sila. O, ready na po mga kapatid. Ready na daw si Waljun. Kahapon, di natin niya nasulat si Waljun. Ready na daw siya. Yes, da. Sabi ni Sister Nida Hernandez, do you remember sakay tayong pick up after Bible study sa likod, ulan at bagyo? Oo. Yung, natatandaan nyo yung pulang pick up ni Brother Danny Tolentino? Walang upuan yun at open na open. Imagine ninyo,
naka-pencil cut ako ng uniform ng Lyceum. Tapos, nakaupo kami. 3 kami doon. Brother Jerry Angeles, di ba sa Cavite siyang muuwi? Si Sister Nida sa Manuela, ako sa BF Resort noon. Taga Sapote, si Brother Danny. Nakasakay kami doon. Nakahawak kami ni Sister Nida sa likod. Walang upuan. Tapos naka-pencil cut akong ano. Kasi nakikisabay lang kami. Wala kaming pamasahe pa uwi. Kaya ayun, alalang-alala ko yan, Da. Hindi ko yan makalimutan. Thank you, Lord, ano. At pag ginaalala mo ngayon yun, nakakapagpasalamat ka tuloy kay Lord. Good morning, Sister Apple Batingan. Glory to God. Okay. Ngayon po, dako na tayo sa ating ano. Alam nyo, isa po ito, itong ginagawa natin, isa po itong pamamaraan para po ang pananampalataya natin ay mas strengthen. Ang ating memory verse of the day, napatunayan na natin yan ng paulit-ulit. Hindi lang sa boxing. Boxing sa buhay. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Kaya kapatid, kung ang sitwasyon mo ngayon, ang dikta sa'yo ay hindi mo yan kaya, huwag kang maniwala. Sinungaling yung sitwasyon mo. Sabi sa Philippians 1:13, I can do all things. 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Oo, Philippians 4:13. Tignan natin, if you can do all things through Christ who strengthens you, Butch! Butch! Oo. Si Brother Terry kahapon, memorize. Lagot ka, Butch. Ready ka ba, Butch? Oo nga, buti hindi siya tagus ngayon, no? Atakin mo yung upuan. Atakin mo. Yan. Walang kibo si Butch. Ano, kinakabahan ba to? Wala kang kibo ngayon, ah. O, sige. Matagal ko na kasi siyang memorize, kaso nire-recall ko lagi, kakalimutan ko iba. Okay, go, Butch! Ayan. Ayan. Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will be inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are those who merciful. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are those blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. Blessed are those who persecuted because of righteousness, for theirs the kingdom of heaven. Ang bilis-bilis mong salita ni Butch. Baka kasi makalimutan niya yung susunod. Recall ko na lang kasi araw-araw. Ayan, congratulations, Butch! Kaya pala siya hindi mapakali. Siyang matatawag. O yan, regaluhan mo yung sarili mo. Thank you, Lord. Wala. Absent ng taga-abot. Nasaan? Kasi puyat eh. Nagbike kasi, ayan, napuyat. Oh, si Dwayne, napuyat. Okay, mga kapatid, kayo po ba ay ready na rin? Kagaya na Brother Butch na ready na rin. Sino sila? Sister Jam. Oh, di ba? Sister Connie Manalad, Brother Mondo Tejo, Sister Clang Rabang, si Lola Aning, si Waljun, Sister Mel Lalog, and Sister Relly Danganan. Okay, Jam. Sino na kaya? Naku, muntik na. Siklang! Rabang! Ang galing, laging siklang na natatawag. Oo. Oo nga eh, hindi siya naghintay ngayon ng matagal, ano?
Ayan. Good morning, Sister Klang. O, di ba nagbago ang ikot ngayon at maaga kayong natawag ni Brother Christian. Hindi kayo naghintay ngayon ng sobrang tagal, ha? Ako nga po, thank you Lord po. Okay. Bati muna, Sister Klang. Good morning po sa lahat ng Coffee Family. Po? Sino yung kumakanta? Hello po. Ay, si baby po. Ang galing, ah. Sister Klang, ready ka na ba for the Beatitudes? Apo. Apo, kasama ko po ulit si Brother Christian. Ay, sige, sige. Blessed are the poor in heart. Blessed are the poor in heart, For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst Righteousness. for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you Persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Thank you, Lord po. Ayan. Thank you, Lord. Congratulations, Sister Klang. Nakakatuwa tong tandem ng mag-asawang to, no? Glory to God. Sister Klang, ito ang inyong regalo. Ayan. Papadala na la ulit pag pumunta dyan. Brother Christian. Thank you, Lord. God bless. Ayan. Glory to God sa mag-asawang to. Yan ang talagang tandem, no? Nagtutulong talaga sila. At hindi sila yung never bang nag-memorize si Sister Klang nang hindi kasama yung brother husband niya, no? Galing. Thank you, Lord. Ayan po mga kapatid, ang ating 8 Beatitudes. At alam nyo ba sa kakapakinig ninyo, mamememorize nyo rin po yan. Dako na ngayon tayo sa ating new song of the week na ginawa po ng isang bata lamang. Pero punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Si Sister Zeya at arranged by Brother SJ. At susundan po siya ng isang manggagawa natin na magbabahagi sa atin ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay niya. Ako'y aawit sa'yo.
Good morning, Jesus! Good morning, Comfy family! Sa atin pong sa pagpatuloy po na ating tinatalakay tungkol po sa new life, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Jesus, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong banal na espiritu na siya pong mag-guide, mangunguna, siya pong bibigay, Panginoon, ng wisdom sa umagang ito sa amin. Salamat po sa iyong karunungan na pagpapala po na siyang mangunguna sa oras na ito. Panginoon, wala po akong magagawa kung kayo po wala. Ano mang mamutawi sa aking bibig ay magbigay ng luwalhati sa iyong banal na pangalan. Ito po ay samo at panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Basahin ko po mula sa Romans 12 verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Purihin po ang ating Panginoon. Ito nga po, yung new life po, alam naman po natin at lagi na po nababanggit mga kapatid. Ibig po sabihin, resurrected life, transformed life, new creation, at new birth. Pag sinabi pong new birth, ito po yung may inner spiritual renewal as a result of the power of God in a person's life. Napakabuti po ng ating Panginoon. Dito po sa John 3 verse 3, no one can see the kingdom of God unless he is born again. At Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Thank you, Lord. Nais ko po munang i-share, ibahagi po kung saan po akong prayer group nagmula at kung paano po ako nadala sa gawain ng ating Panginoon. 1991 po, elementary pa lang po ako mga kapatid, ako po ay, ang una pong nagdala sa akin dito, ang aking pong nanay at tatay. Sila po ay na-invite sa prayer meeting sa RP na Baliches, sa Quezon City. Doon po ay sumasama po ako sa fellowship po sa Adamson, hanggang nalipat po ng PACC, hanggang ngayon po, nagtuloy-tuloy na po. Papasalamat po ako sa pagkakatawag na po iyon sa aking magulang at ako po ay na-invite, nahikayat po. Doon po, nakita ko po ang aming pong buhay po, ang aming pong pamilya ay hindi po kami yung buhay po na pamilyang maalwan ang buhay. Financially po, kami po, dahil sa ang aming buhay, kami po, pare-pareho po nag-aaral magkakapatid, ang financially po, medyo kapos po kami. Ang totoo nga po, hindi po ako po ay undergraduate ng computer programming. Dahil po sa medyo financially kapos, nakita ko po na sa pagsama-sama ko po sa mga worker po na na-assign sa amin, ako po ay na-invite na kahit saan pong prayer meeting na pagkatapos po sa bahay namin, sumasama po ako sa mga manggagawa. Hanggang ako po ay na-invite, na in-encourage po na maging isang manggagawa o lingkod ng ating Panginoon. Sumama po ako, na-invite po ako ni Nanay Crisanta na ngayon po nasa ating Panginoon na. Sabi niya, attend ka ng morning devotion sa BF. Ako naman po ay sumama, pumunta po ako dito po sa BF, everyday po pupunta na po ako sa BF hanggang dumating po ang time na ako po ay nag-sign na as a worker 1996, January 6, 1996. Nung bago po ako maging worker, lagi na rin po ako nakakasama sa lahat po ng mga seminar, sa Baguio, at doon po ako na water baptized po sa Subic, sa White Rock Hotel, na ako po ay, ang nakahawak po sa akin ay si Sister Nimpa Soledad, nung ako po ay nilubog sa water. Nakita ko po rito, mga kapatid, kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay ko. Nung una po, talagang nasasabi ko sa sarili ko, parang hindi na ako muna tutuloy as a worker.
Pero po, nakita ko po ang pagkilos ng ating Panginoon. Nakita ko po ang paggalaw niya at kung paano niya po ako pinrovide. Lahat po ng mga seminar na attendant ko, sponsored po ng mga worker po na na-assign po sa amin. At ang iba pong mga member na siya pong nagkikayat bilang isang maging manggagawa ng ating Panginoon. Noong una po, sobrang excited ako. Sumasama po ako nung nakasign na po ako as a worker. Naging kasama ko po sa prayer meeting ni Ninang Marikit, Sister Nene, Sister Tess Veloria, Sister Marla, at si Nanay Leonie na nandun na rin po sa ating Panginoon. Nakita ko po ang paglilingkod sa ating Panginoon. Talagang, serving God is not just an easy work. But if you are called and chosen, God has His own way. Talagang merong pong pamamaraan ang ating Panginoon. At binigyan po ako ni Lord ng word, hango po sa John 15 verse 16. You did not choose me, but I choose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sa pagsunod-sunod ko po, pagsama ko po sa mga naging manggagawang na-assign sa amin, nakita ko po na, sabi ko nga ang Panginoon ang nagpimili. Siya ang Diyos na aking paglilingkuran. Alam ko, hindi ako magkukulang. Dumating po ang panahon na, there are times, I want to give up po. Before po na tinawag talaga ako, kakaiba po. Naka-experience po ako andyan po yung, sabi ko nga nag-prayer meeting ako Dumating po ako ng bahay, galing po kami ni Sister Nene sa Marikina, prayer meeting. Sabi po ng tatay ko at nanay ko nung gabing-gabi na po, almost 12 o'clock na, magwawa na halos po mga kapatid ng madaling araw. Sabi ng nanay at tatay ko, may nakikinig pa ba sa inyo sa prayer meeting? O tas bukas maaga ka na naman, pupunta sa BF Homes. Sabi kong ganyan, meron pa naman at alam ko bukas panibagong lakas na naman ang ipagkakaloob ni Lord. Ayun po, nagpatuloy po ako na attend dahil po ako nga nakasign na as a worker. Pero nung ako po ay dumating pa rin po yung punto, sabi ko nga nagkaroon po ng unpleasant experience at doon po nagkaroon po rin ng uncomfortable situation sa buhay. Sabi ko, ayoko na, suko na ako. Hindi na ako maglilingkod kay Lord. Doon na lang ako sa amin dahil po, before pa lang naman po, ang focus ko talaga is makapagtrabaho para makatulong sa mga magulang ko. Pero po, hindi po iyon ang naging, katugunan sa paglilingkod ko kay Lord. Nagpatuloy pa rin po ako at the same time po, yung ganun pong experience ko. Pinakita po rito ng ating Panginoon, binigyan niya po ako ng word. Dito po sa Ephesians 4 verse 23, magbago na kayo ng isip, magbago na kayo ng diwa, magbago kayo ng pag-iisip. Pinakita po ng ating Panginoon, nagkaroon po ako nag-decision po ako na, sige po, maglilingkod na talaga ako kay Lord. Hindi po talaga ganong kadali maglingkod sa ating Panginoon. Pero po, nakita ko po, ang Panginoon ang pumili at humirang sa'yo, nandiyan po, hindi po magkukulang ang Diyos bilang isang lingkod niya. Nakita ko rin po rito, sa aking pagdidesisyon na bilang isang manggagawa, pinokus ko po ang aking buhay, ang aking relasyon ko sa kalooban ng ating Panginoon. Doon ko po nakita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Binigyan niya ako sa aking paglilingkod, nakita ko po kung paano ako pinrovide ni Lord. Paano po ang Diyos ay hindi nagkulang, kung paano po ang Diyos, dito po, nung inoffer ko po ang aking sarili bilang isa kanyang lingkod, nakita ko po na doon po nabago. Nagkaroon po ako ng renewed mind, renewed thoughts, naging iba po ang aking kaisipan, ang aking katauhan, ang aking buhay dahil sa salita ng ating Panginoon. At nakita ko po dito ang pagkilos ng Diyos, kakaiba po mga kapatid. Nakita ko po na sabi nga maging ang ating pagkatao, ang buhay, ang pananaw ay babaguhin ng ating Panginoon. At doon po, sabi ko, Lord, sa paglilingkod ko, maluwalhati ka, madakila ka, Panginoon. At thank you, Lord, to make our new lives or new life, napaka-imposible. Ito po ang nakita ko. Unang-una to po,
we should joyfully offer ourselves as a living sacrifice for Him. Sa Romans 12, verse 1 and 2, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. Magalak tayo sa paglilingkod at ialay natin ating sarili sa ating Panginoon. Pangalawa, live our lives in a way that pleases God. Sa 1 Corinthians 10, verse 31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito sa ikararangal ng ating Panginoon. At pangatlo po, let your light shine. Sa Matthew 5 verse 16, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Sa paglilingkod sa ating Panginoon, nakita ko po, sa pagpapatuloy ko, nakakaiba po ang buhay. Napakaganda po ang buhay na kinalagyan ng Diyos sa buhay ko ngayon at maayos ang buhay na pinagpatuloy ko na maglingkod at pinili ko na maglingkod sa ating Panginoon. Hindi po kawalan, kundi nakita ko po, iba po ang buhay na naglilingkod sa ating Panginoon. Gawin natin kung ano ang kanyang kalooban, may magandang gagawin, palagian ng Diyos sa buhay nating lahat. Thank you, Lord. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa malayang oras na iyong ipinagkaloob. Purihin ka sa mga karanasang iyong ipinagkaloob na nahayag po ang iyong kadakilaan. Salamat po sa pananampalataya na pinatatag mo kami, Panginoon, sa mga karanasang na-experience namin, Lord. Salamat po, napakabuti mo po, magpatuloy po lamang po kami sa awa at grasya mo na maglingkod sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Ako po, mga kapatid, ay aawit sa ating Panginoon. Umaawit, nagpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ang puso ko'y punong-puno ng pasasalamat sa iyo, sa bagong buhay kong taglay ngayon. Salamat sa iyo sa bagong buhay kong ito. Gamitin mo ang buhay ko, ako'y maglilingkod sa iyo. Gawin sa akin ang lahat ayon sa kalooban mo. Gamitin mo, gamitin mo, gamitin mo ang buhay ko, aking Jesus. Thank you, Lord. God bless po, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.